Ito isang patunay, mga bossing, na ito si Bongbong Marcos ay binastos sa ASEAN. Ito, papakita ko sa inyo. Ito. Nakita nyo? Di ba? Tinawag si Bongbong Marcos dahil tayo na ang mag-host ng ASEAN next year. Tuwan-tuwa yung yung mga tatanga-tanga na mga loyalista. Sabing galing talaga ni Bongbong. Siya ang napili. Gago. Siya napili. Talagang pinipili yan. Ano yan? Tawag dito, ipinapasa-pasa talaga yan. Nagkataon sa atin na yung susunod kasi nga tumanggi. Tumanggi ang Myanmar ba tumanggi? O Cambodia? Myanmar yata ang tumanggi dahil sa meron silang problema internal. Meron silang may civil war din yata sila. Basta hindi tayo talaga yung yung mag-host supposedly next year. Pero dahil nga doon sa naka-schedule na mag-host, may problema siya. Yung susunod tayo na, kaya sa atin binigay. Hindi yan binigay sa atin dahil tayo magaling. Tingnan mo, ito. Binigay kay Bongbong Marcos yung martilyo. Wala pa daw 10 minutes, nawawala na yung martilyo. Hindi, joke lang. Hindi totoo yun. Binigay daw sa kanya, ikaw na ang magiging leader ng ASEAN next, ikaw ang host ng ASEAN next year, ha? Thank you. Tapos paglingon daw niya, nasa yung martilyo, nawala. Tangina, binulsa mo? Hindi. Hindi ko binulsa. Nawawala, hindi mo pa binibigay sa akin. Pucha yung martilyo, hanggang hindi pa makita. Joke lang yun. Pero pag bigay sa kanya ng martilyo, ayan sinong ipinapakita sa napakalaking screen? Mas malaki pa sa screen. Mas malaki pa sa pagkatao ni Bongbong Marcos, si Pangulong Duterte. Pwede namang picture niya ipakita niya yung ngiwi siyang ganun eh. Pero bakit ang ipinakita dito habang naglalakad siya papunta dyan sa podium at tatanggapin yung martilyo ng katarantaduhan, bakit si Pangulong Duterte? Ibig sabihin, ang ASEAN, si Pangulong Duterte ina-acknowledge. Siya yung nandiyan dyan eh. Di sana yung asawa niyang mukhang paan ng manok. Yung nilagay dyan kung gusto sila. Kaya siya. Yung anak niyang nakaluwa yung mata. Pwede naman yun ang ilagay dyan. Bakit si Pangulong Duterte ilagay dyan? It's a sign na ang mga world leaders still respects PRRD. The ASEAN respects PRRD. Na itong baka ng inanto, itong si PRRD, ipinatapon sa ibang bansa. Kauna-unahang presidente natin na nakilala sa buong mundo sa katapangan. Kasi dalawa lang ang presidente na nakilala sa buong mundo. Presidente ng Pilipinas, ha? Dalawa lang presidente natin nakilala sa buong mundo na pagkatapos ng gera, ha? Dalawa lang. Sino? Si Marcos Sr. Nakilala dahil siya ang pinakamagnanakaw sa buong mundo. Tapos pangalawa si Pangulong Duterte dahil inayos niya yung sinirang Pilipinas nito ni Marcos at saka ni Cory Aquino. Nakilala siya sa buong mundo, yung mga tao sa buong mundo talaga namang gustong-gusto siyang ampunin. Sobrang nakilala ang lahing Pilipino dahil dito kay Pangulong Duterte. Tapos ipinamigay mo sa ibang bansa. Meron ka namang korte rito, ipinamigay mo sa ibang bansa. Yung yung ICI, ayaw daw niyang madaliin na magsampa ng kaso. Dito kanila Zaldico, tsaka sa pinsan niyang tanga. Pero si Pangulong Duterte na walang due process, dali-dali, walang isang araw, ipinadala nila kagad sa ibang bansa. Wala naman ninakaw na pera ng taong bayan yan. Sila yung magnanakaw. Tapos, ang gusto niyang mangyari ngayon, wag nating madaliin. Wag nating madaliin, anuhin natin, padaanin natin sa due process. Putangin na yan. Pagka para sa kanila, may due process. Kapag para sa iba, pagka para sa kalaban nila, hindi na ikulong na kagad yan. Nagmamadali pa. Mas mabilis pa sa alas 4. So ito, isang malaking kasi sinasabi dun binastos ba tayo dyan sa ASEAN? Oo. Binastos tayo. Bakit? Mantakin mo namigay ng zero tariff si Donald Trump. Zero. Hindi naman ginawang 5, 10. Putang ina, zero. Okay lang sana kung 1 o 2. Hindi. Zero. Hindi ba sampal sa'yo yun, Bongbong? Nakaibigan mo sila na taing-tai ka na ipagtanggol ka nila tapos pinagkakakitaan ka nila.
ni hindi ka nila tinutulungan sa ekonomiya mo. Tapos pagdating dito sa ASEAN, sa harap ng lahat ng mga leader ng buong mundo, putang ina ang pinakikita si Duterte. Di ka nahihiya, Bongbong. Wala kang hiya. Wala kang hiya. Wala ka talagang ano. Wala ka sa katinuan. Oh. Ayan oh. Si Pangulong Duterte. Ang pinakikita, putang ina kung ako Bongbong, tumakbo ko palayo eh. Walang delikadesa tong putang ina nito, walang hiya talaga, no? Kasi kung ako ganyan, magagalit ako. Oh wait, why I am the president of the Philippines. How come Duterte is in the big screen? Duterte is my enemy. Kasi syempre alam alam ng buong mundo na ang nagpalibing sa magnanakaw na tatay nito, katulad niya, si Pangulong Duterte. Oo, kilala ang mga Pilipino sa pagtanaw sa utang na loob. Putang, ito lang ang nag-iisang Pilipino. Hindi, buong pamilya pala niya. Ang Pilipino na walang utang na loob. Yung nagpalibing sa tatay nila. Ilang dekada, 30 years yata yung tatay nilang nandoon sa Frigidaire. Oo, putsang inaagnas na. Kung ano-ano nang kumakapit. Sa sobrang dumi ng pagkatao ng tatay niya, puta, hindi daw inuod eh. Yung bangkay, dahil ayaw daw nung uod kainin yung katawan nung magnanakaw eh. Baka maging magnanakaw din sila. Pinalibing ni Pangulong Duterte. Alam ng buong world leaders yun na yung kasi history si Marcos Sr. eh. Hindi mailibing si Marcos Sr. dahil ayaw ng mga Pilipino. Kung pwede nga, pati bangkay niya, hindi inuwi sa Pilipinas eh. Noong panahon, ngayon kakampi niya na yung mga dilawan tae. So pinalubing ni Duterte para magkaroon ng matapos na yung away ng pula, ng loyalista at saka ng mga Aquino, liberal. Putang ina, hindi ine-expect ko ni Duterte na pag inilibing niya pala si Marcos Sr., hindi na nga sila mag-aaway, magkakampi na sila. Magkakampi na sila sa pagtuligsa sa mga Duterte. Hype na yan. Pero this is a clear indication that ASEAN really toyed on Bongbong Marcos, disrespected Bongbong Marcos, at talagang binaboy-baboy si Bongbong Marcos. Kahiya-hiya. Oh, hindi lang, baka naman sabihin nyo, ikaw talaga, Boss Dado, hindi lang siya dyan binastos. Hindi lang siya dyan binastos, pati dito. Oh. Oh, narinig nyo? Oh, narinig nyo nung ipinakilala siya? Anong sigaw ng tao? Boo! Sa Pilipinas na yan ha, pukin ang ina yan. Dito na sa Pilipinas, hindi ka na nire-respeto. Hindi expect mo i-respeto ka sa ibang bansa. Ulitin natin. Boo! Binubo. Oh, kaway ng kaway ang putang ina oh. Akala mo hindi basa yung kilikili oh. Kaway ng kaway ang ulol. Wala namang kumakaway sa kanya. Tangina, puro multo na naman yung nakikita niyan. Oh, boo! Boo! Kita mo? Boo! Ayun, ang lakas. Boo! Oh, boo! Ano naririnig nyo? Ang ina, nakakahiya no, mga bossing. Presidente ka ng Pilipinas, kaway ka ng kaway. Boxing yan, puta, gusto kang boxingin ng mga Pilipino. Kinanginan yan. Kung ako, sabi ko nga sa'yo, kung ako, magre-resign na ako kung ganito eh. Kaya lang, hindi magre-resign to, matigas ang mukha nito, mas matigas pa sa balat ng kalabaw na 10 taon nang nakabilad sa araw yung pagmumukha nito. Kaya hindi to lalayas. Pero ito ay isang patunay na itong tao na ito hindi na nire-respeto sa Pilipinas, hindi na nire-respeto sa ASEAN, at lalong-lalong hindi nire-respeto ng Amerika na feeling niya tutulungan siya sa oras ng kagipitan. Oh, di ba? Hindi ba? Oh. Oh, sabi ko nga sa inyo. Oh, kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.